Hi mga kami, kamusta kayo? Ako ulit ito si Ma'am C at ngayon pag-uusapan naman natin yung isa sa pinaka-sikat na online racket, yung pagiging virtual assistant or VA. Alam nyo, ang dami ko nakikita mga success stories ng pagiging VA. Ang tanong lang is, totoo ba talaga na para sa lahat ang pagiging VA? Ngayon, alamin natin kung para sa'yo ba talaga to. Let's go! Sorry nga pala kasi may sipon ako ngayon. Ayun nga, kasi from our last video, yung about sa side hustle, hindi ko pala din nabanggit sa inyo na naging VA din ako dati. Pwede kong i-share sa inyo yung ibang mga experiences ko nung naging VA din ako as a mom para maintindihan mo or ma-check mo sa sarili mo kung para sa'yo din ba itong pagiging VA. So tara, pag-usapan natin kung ano ba talaga yung mga pros or advantages ng pagiging virtual assistant or VA. Number one, syempre, is work from home setup. Mabilis lang to mga kami. Work from home setup, syempre, walang biyahe, ligtas ka na sa pamasahe, wala kang baon, okay lang. Ligtas ka na rin sa traffic. Syempre, yun talaga yung pinaka nagustuhan ko nung time na yon na hindi na ako namumroblema sa traffic, lalo na kapag kauwian. Yun kasi yung wino-worry ko noon nung pagiging sales agent ko, na uuwi pa ako sa bahay, ang traffic, pagod ka na, yung mga ganong bagay ba. Tapos, syempre, ang pinaka nagustuhan ko din, ang dami palang gusto, no? Ang pinaka nagustuhan ko yung okay lang na wala kang ligo. Kahit hindi ka naligo, okay lang na pumasok ka. Syempre, hindi naman i-check yon ng boss mo kung kailangan mo maligo or gano'n. Charot lang. Yun yung ilan sa mga bagay na talagang masarap at saka masaya. Yung work from home setup ng pagiging VA. Diba? Sobrang convenient yung nasa bahay ka lang, tapos kumikita ka. Naalala ko nga noon, habang naglalaba ako, gumagawa ako ng task. So, syempre, washing machine naman, multitasking talaga tayong mga nanay. Habang nagluluto ka, kaya mong mag-work. And at the same time, habang nagtatask ka, kaya mo rin umattend ng mga virtual meetings kasi nung panahon na yon ay pandemic din. Kaya, ayun, sobrang grabe, napaka-convenient. Work from home set. Number 2 is yung pagkakaroon ng flexible hours. Yan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, multitasking tayo. Kaya mong magluto, maglaba, or kung ano mang kailangan mong gawin sa bahay habang nagtatas. Pero ito ay depende pa rin sa client. Depende pa rin sa client. Kasi may mga client na, ayun, basta matapos mo lang yung task, kahit anong oras mo siya gawin, ay carry lang. Yan, flexible hours. Number 3 is yung growing demand. Grabe, kagaya nga rin ng nabanggit ko sa inyo dun sa unang part ng video, ito yung pinaka-in-demand na online racket ngayon, yung pagiging VA. Kaya nga, nung nag-search din ako before ng mga sideline, ganyan, yun talaga yung lumalabas, yung virtual assistant. Sa dami din ng mga small businesses sa abroad, dami nilang kailangang mga help. Admin help, social media manager, email responder, tasker, call center agent, meron pang real estate, ano magtawag doon? Yung sa cold calling, yung kapatid ko kasi nag-try din before niyan. Bukod pa yung yung pagiging ESL teacher, parang ganun. Hindi pala yung VA. Number 4 is pwede kang magsimula kahit basic skills lang. Kung halimbawa, doon ka lang sa email marketing, pwedeng doon ka lang mag-focus. Sa social media management, doon ka lang mag-focus. Canva editing, pwede rin, doon ka mag-focus. So, maraming mga pwede kang pagpipilian ng mga basic skills lang. Pwede rin yung mga sa Excel sheet, yung mga ganyan. Yung mga ganun, marami. Meron ding mga transcribing. Yan. Kasi may mga entry-level work na yun lang din yung hinahanap nila, yung mga basic skills na gano'n. Pwede ka kasi maghanap sa mga online jobs na mga job description na kung saan yun yung focus, kung saan ka magaling, kung ano lang yung gusto mong gawin. Pero sa bagay ngayon kasi kaya ng pag-aralan lahat sa YouTube, di ba? May mga trainings na naman dyan na pwede mong aralin. Sa Facebook group, pwede ka rin magtanong. Marami namang ganyan. Maraming ways how to learn. Number 5 is may potential income talaga. May potential kita
Kasi may mga nag-start lang na $3, 3 USD per hour. Tapos, pwede itong umabot na hanggang 10 USD. Depende na lang din kung marunong ka sa ibang mga tools at saka syempre meron kang niche talaga. Nung ako kasi 3 USD lang siya. Tapos, depende rin sa task. Pero as a beginner, pwedeng kahit 2 USD lang muna. Kasi nag-i-start ka pa lang naman. Yun, isa pa din nga yun sa nagustuhan ko kasi USD dollar talaga siya as compared dun sa nagtatrabaho ko noon sa corporate, diba? Siyempre yung value ng money. Yun, compare naman sa USD, ang tindi. Kaya sobrang natuwa ako nung first time kong naka-receive ng payroll through PayPal ng USD kasi kumbaga yung paldo nung time na yun. Praise God kasi nung time na yun is pandemic din nga. Kaya malaking tulong talaga sa amin noon yung pagiging virtual assistant ko. So ayun, top 5 lang muna sa pros. Pero syempre marami pang mga advantages yung pagiging VA or virtual assistant. Gusto ko lang mag-focus muna tayo sa 5. And pag-usapan, syempre, pag may pros, meron din cons. Kailangan pag-usapan din natin kung ano ba yung mga cons naman ng pagiging virtual assistant. Hindi naman laging good side, meron din naman bad side. So ayun mga kami, di ba ang bilis lang, talagang pinaiksi lang natin talaga siya. I hope nakatulong sa inyo itong ating topic ngayon, yung pros and cons ng pagiging VA para makapag-decide ka ng mas maayos kung para sa'yo ba talaga ang pagiging VA bilang mami. Kung ikaw ay beginner pa lang, yun, sana kahit pa paano nakatulong din yung topic natin ngayon. Ngayon, kung may tanong ka, mag-comment ka lang. And kung interested ka rin nga pala sa Freelancer Starter Guide Kit, ito po ay libre lang. Comment ka lang ng VA free para ipadala ko sa'yo yung file. So, yun lamang. Maraming salamat. Sana nakatulong. God bless.